Good morning po. Good morning po sa lahat. Anyari po. anyari. Sige, maraming pong salamat. Shout out po. Good morning po sa lahat ng kasama ko sa sanctuary. Good morning din po sa lahat ng kasama natin sa online. And shout out po sa lahat po ng mga naglinis kahapon. So nakikita ko po ang aking mukha dito sa kanyang kakintaban at naaamoy ko pa fresh na fresh. So maraming po salamat and napakabuti po ng ating mga leaders, ng workers, dahil ito po ay suporta nila para po sa ating kasalang bayan, kasalang BCC, na matutuloy ba? O sige po, samahan po ninyo ako and let us declare Psalm 118 and 24. Today is August 11, 2024. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah! Sabi po ni Sister Nicole, sabi niya, pagtaas mo ng kamay, Pastora, kailangan po ay ganon. Ganon daw po ngayon ang uso. Tapos ay gaganon. Tapos ay gaganon. So praise the Lord po sa ating kababayan na nanalo ng 2 gold na pinag-aawayan nata. Hindi naman pinag-aagawan. Okay po, last week po, were you able to see the face of God? Na-encounter po ba ninyo ang presence of the Lord last week? Amen. And so what happened to the others? Where are the others? Anyari? Huh? So nadama ba ninyo ang yakap ni Lord Jesus last week? Kung amen po, meron bang may gustong magbigay ng kanyang patotoo sa kanyang experience? Maiksi lang, meron ba na gustong magbigay ng patotoo maliban sa mga taga-SAF? No, kala ko man na-experience nyo si Lord. Dapat nag-uunahan na kayo kung na-experience nyo si Lord. Di ba? Kung na-experience, okay, si brother, thank you brother. Dito ka brother, para nadidinig. May microphone tayo? O dito ka kaya sa taas para makita ka sa ating Dito ka brother. Pastor, nung na-encounter ko po si Lord nung last Sunday, He was speaking as if the message is para po sa church. And He said, mahal na mahal ko kayo, I have loved you with an everlasting love. Yun po, paulit-ulit. The message was for BCC. Okay. Hindi lang po para sa akin. Okay. The Lord loves us so much. Maraming pong salamat. So, napakabuti po ng Panginoon. Meron pa ba? Special message from the Lord or yun naramdaman ninyo ang hipon ng Panginoon? Okay. Kung wala po, sige po, okay na rin po at nahihiya po kayo siguro. So this morning, pag-aaralan na po natin ngayon ay yung second half of Psalm 24. Nakuha na po natin ang first half. So ang Psalm 24 po, alam na natin, ito ay sinulat ni Haring David at sa Amplified Bible, napakaganda po ng title. Gustong-gusto ko po yung title niya. Sabi niya doon, The King of Glory Entering Zion. A Psalm of David. So The King of Glory entering Zion. Nung isulat po ni David ang awit na ito, nakikita po ni David yung pagdating ng Ark of the Covenant. Kasi kinuha niya po ito sa lugar sa bahay ni Obed-Edom. Kinuha na po niya ito. Sila po ay naglakbay. At nakikita po ni David nung sinusulat niya ang mga Psalm 24 na ito, nakikita niya yung Ark of the Covenant sa Jerusalem. At nung ginawa po niya ito, meron pong isang malaking okasyon na ginawa niya sa pagdating po ng Ark of the Covenant. Marami pong sayawan, marami pong kainan, marami pong mga instrumento, marami pong nag-aawitan, yung mga choir.
andun po kada ilang steps nila, magkakaroon sila ng offering. So ito po ay hindi lang isang okasyon na parang piyesta sa isang barangay, kundi po fiesta para sa isang buong bayan. Ganun po kasaya ang nangyayari po sa araw na yon. So ang Ark of the Covenant po, alam natin, ito yung simbolo ng presensya ni Yahweh. Ark of the Covenant, isang hindi naman kalakihang kahon, hindi naman siya kaliitang kahon. Pero ito po yung nagsisimbolo ng presensya ng Panginoon na dala-dala nila. So, ang nakita po ni David, yung physical na celebration, dumadating na yung Ark of the Covenant, tumigil sila doon sa harapan ng Jerusalem, sa pintuan ng Jerusalem, at ang kaganapan po na ito, nakikita ni David ay parang isang totoong kaganapan na nakikita niya in the future, yung hari. Yung hari na si Lord Jesus Christ. Wala pa po si Jesus Christ dito sa mga senaryong ito, pero sa kaisipan ni David, mayroong isang hari na pumapasok doon sa kaharian. Ito si Lord Jesus. Alam niya na mayroong hari na darating na ganito. Bagamat yung name ni Lord Jesus Christ is not yet mentioned sa Old Testament, nakikita niya ito. Sabi niya, dumarating yung Ark of the Covenant, dala-dala niya in Jerusalem. Pero nakikita niya is Jesus Christ ascending doon sa loob ng kalangitan. Ang tawag po natin doon ay blepo. Blepo. You can see it in the physical, pero nakakita mo rin in the spiritual. Nakikita niya physical, ando ng Ark of the Covenant, dala-dala nila, nagsasayawan, nakikita nila. Pero sa kabila ng kanyang physical eyes, nakikita din niya yung spiritual na nangyayari, nagmagaganap in the future. The King of Glory is entering heaven. So yun po yung nakikita niya. So yung Ark of the Covenant bilang simbolo ng presensya ni David ay nakikita ni Haring David na bagamat siya ay kahon, nakikita niya, ito hari, andito yung hari, ito yung laman ng hari, blepo. Natalakay na po natin yan, to see something physical with spiritual result. At ganun po yung nangyayari sa atin dito pagka, katulad nung Sunday, blepo, meron tayong nakikita. Hindi siya maipaliwanag, pero nakikita ng ating mga mata. Lalo na po yung grupo ng SAP. And this year, our theme is, look up and lift up your heads. Tayo po, yun po ang iniisa sa atin. Why? Dahil napakarami po tayong makikita as we look up and lift up our heads. Maaari pong nakikita ko ngayon ay ang mga halaman na ang linis-linis. But in the spiritual, I can see more. Of course, hindi po ngayon dahil ako'y nagtuturo sa inyo, but as we worship the Lord, mayroon pong ganong mga kaganapan. So si David po, looked and nakita po niya doon, higit pa, nakita niya yung future na mayroong nag-a-ascend. Nakikita niya po yun, yung future. What future? That the King of Glory is coming. Nakikita niya po yun. Dumarating ang hari, umaakyat, pataas, ascending. Saan po? In heaven. And last preaching po natin, kailangan po mabuksan po yung ating mga spiritual eyes. Last Sunday, sa last portion po natin, kailangan po mabuksan ang ating spiritual eyes para po makita natin ang spiritual happenings sa ating pong paligid. As we open our spiritual eyes, minsan po, close your eyes. As you close your eyes, nabubuksan ang inyong spiritual eyes. So last Sunday,
Si Pastor Rachel po, sa amin pong pagre-review sa SAF, sabi po ni Pastor Rachel, last Sunday, as we worship the Lord, habang tayo'y nakikinig sa ating Panginoon, sabi niya, nakarinig siya ng tinig, ng umaawit. Umaawit ito, pero hindi niya nadidinig ang mga lyrics because yung boses ay naghaham. Alam niyo po yung naghaham? Hindi po yung kinakain. Alam ko naiisip niyo na naman kakainin. Hindi po. Naghaham po yung kanyang nadidinig na tinig. Kailan po tayo naghaham? Ba't po tayo naghaham? Ha? At pag pinapatulog ang baby, okay po, pag nagpapatulog po ng baby, kalimitan naghaham tayo. Pero minsan po, habang nagluluto po tayo, naghaham din tayo. Naghaham din tayo. Habang naglalaba tayo, naghaham din tayo. In many days. Pero, kalimitan po, pag naghaham tayo, hawak natin yung bata, tapos pinapatulog na natin at halos makatulog na siya. Ang ginagawa po kasi dyan ng mga nanay, ng mga lola, ng mga tita, tito, yung mga may hawak po sa baby, tinitignan nilang ganyan ng malapitan ang baby. Diba? Tinitignan nila, tapos naghaham sila. Naka-smile sila habang tinitignan. Very close to the heart of the person na may hawak, nanay, tatay, o whoever it is. Naghaham siya at idinidikit pa niya sometimes ang mukha. Okay, balik tayo kay Pastor Rachel. May nadinig siya naghaham. Hindi niya naman ma-decipher kung ano yung hinaham. But ito is a magandang boses. Kala nga niya si Matt. Tinignan niya si Matt, pero hindi naman si Matt. Tinignan niya ang paligid. Kasi kung minsan pa nagiging curious tayo, no? Why so beautiful? Saan nanggagaling ito? Yun po yung napansin ko kay Pastor Rachel. And, do you know, na nung dinig ni Pastor Rachel ang hymn na ito, hindi po ako kumakanta, hindi po. Akala niyo ako, hindi po. Sabi ko sa inyo, okay, everybody now do this. And ginawa po ba ninyo? Do this. Ano po ang ibig sabihin? At that very moment, epipipto, di po ba? Epipipto, the Holy Spirit is embracing you and like a baby, you are close to His heart and humming unto you. Oh, my sweet Matthew. Oh, my sweet Nicole. Oh, yun po ang sinasabi ng banal na spirito sa inyo. Did you feel it? Oh, kaya nga po hinihimo kayo. Ipatutuon nyo. Alam nyo po yung SAF. Nag-review po kami. Sunday, Monday, SAF. Nag-review po kami. At doon po sa review namin, almost magkakapareho po ang patutuon ng mga SAF. Si Nicole po, feel na feel niya ang embrace ng ating Panginoon. Nakaupo daw po siya dito and ang embrace ng ang banal na espiritu ay nandoon sa likod at siya po ay hinihele. Isn't that wonderful? Isn't that awesome? Isn't that something that you should also long for? Di ba ba? Karanasan po yan. Na napakaganda. Na napakasarap maranasan. That is why you have to open your spiritual eyes and spiritual ears for you to be able to hear spiritual things. Ganun po yun. Huwag po kayong matakot at mag-obserba sa paligid ninyo. Huwag po kayong linga ng linga at pakinggan ang mga naririnig nyo sa tabi. Angkinin nyo ang moment. That is why ang sabi natin, encounter with God. Encounter with God. Magkaroon kayo ng encounter with God, with the Holy Spirit, with Jesus. At magagawa po ninyo yun as you open your spiritual eyes and spiritual ears
And kalimutan po ninyo ang nagaganap sa inyong tabi. Just listen. So, pagkaganda-ganda, diba? Ang banal na Espiritu ay niyayakap tayo, hineheli tayo, almost face to face, at inaawitan tayo. Oh. Okay po ba kayo dyan? Do you want to experience that, or do you want to encounter something katulad po niyan? Huwag po kayong pangungunahan ng takot. Napakaganda po. Yung pong mga SAP, meron din po silang kanilang mga experiences. And ang nakakatuwa po, laging merong kapareho. And in the New Testament, nasabi po doon ng ating Panginoong Jesus, the witness of two is very important. It's already truth. So naranasan po nila yun. Napakaganda po. And kung meron po kayong karanasan, gusto rin po ninyong i-share, ilagay po ninyo sa messenger kung kayo po ay nahihiya na magsabi dito today. So balikan po natin. Ang verses 1 to 6 ay ang unang bahagi po ng Psalm 24. And tutungo tayo sa second half. Ang second half nagsimula po sa verse 7. At ang sabi po ng verse 7, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. So, nung makarating po ang Ark of the Covenant sa harapan ng Jerusalem, ito po yung sinabi, inawit po. Sabi po ni David, lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Kasi hindi po pwede yang mahina. Sa Tagalog, sabi niya, buksan ninyo ng maluwang ang mga lubang pintuan ng templo upang makapasok ang haring makapangyarihan. Nung makarating po sila David, nandun na sila sa harapan ng Jerusalem, sa gate ng Jerusalem, kailangan po sabihin yan. Why? Because they are making an announcement that the King of Glory is here and He is coming in. Papasok ang haring makapangyari. He has to make this announcement big, loud, so that those who are, those sa loob in the court may hear, upang madinig nila. So ang announcement na ito ay hindi lamang po dahan-dahan. So nung makarating po, sabi niya ang announcement, that the King of Glory may come in. Hindi po sinabi ni Haring David, lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the Ark of the Covenant may come in. Hindi po. That the Ark of the Covenant, the very presence of God, may come in. Hindi po. Sabi niya, that the King of Glory may come in. Doon po sa harapan ng gate. An announcement na ginagawa po para makapasok. Sila David, kasama ang King of Glory. Pero, wala po. Wala naman po doon ang King of Glory. Wala po doon si Jesus Christ. Again, this is blepo. Nakikita ito ni David in the spiritual. Actually, yung mga tao doon sa loob ay nag-iintay na for the Ark of the Covenant because they know na si David and the thousands of soldiers and singers and choirs, kinuha ang Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom, dala-dala na, nag-iintay na sila doon. But, sila David na nasa labas has to make a very loud announcement. SOP po yan. Because ang gate will not open until and unless you command those who are in charge. Kaya ang kanilang announcement ay napakalakas. Buksan nyo yan. Alin po yung gates? Lift up your heads, you gates.
meron po tayong image nung sinasabi kong gate. Yan po, modern gates na po yan. Matataas, makakapal. Hindi po yan yung tinutukoy. Ito po, mas nahahawig po. Ang tawag po dyan, sa image po na yan ay portcullis. Portcullis, ang tawag po dyan. Halos ganyan po, pero hindi pa rin po yan. So, ang sinasabi po, wala tayong exact image, pero para makakita lang po tayo ng mga gates. Ganyan po. Ang sinasabi po ni David sa kanyang awit ay ganito. Sabi niya, kung ito po yung gate, sabi niya, lift up your heads, you gates. Tataas po yan. Be lifted up. Itataas pa. You ancient doors. Pag sinabi pong lift up your heads, igaganon po yung gate. Igaganon po ang gate. So pag ganyan po ang itsura niya, lifted up na po yan. You ancient doors. So, from here, andito yung mga tao, nag-iintay naman sila kila David. Alam nila darating ang Ark of the Covenant. But they have, okay, importante po, ilagay po sa isip, they have to make an announcement. They have to command those who are inside, command the gates to be opened. Hindi lang po open, but be lifted up, mas mataas pa. And kailangan pong tumingala ang gates. Bakit po? Para kay David po kasi, lift up the gate, makakapasok na sila. Pero ito ay napakaiksi, napakababa para sa darating at dadaan. So lift up your heads, you gates. Be lifted up. Because the King of Glory is coming in. Nakikita po ni David dadaan ang hari, ang makapangyarihang hari. At pag ito po ay lift up ng head, nag-bend na ganyan, ibig sabihin po, ito po ay in the posture of praise to the King. Pagsamba, pagbigay pugay. Pagka po mayroong mga dumadating na dignitary sa ating pong bayan, president ng mga ibang bansa, nagkakaroon po ng, ewan ko lang, passing review ba ang tawag dyan, Brother Ronnie? Pipila ang mga soldiers, dala-dala nila ang kanilang mga mahabang baril, rifle. Hawak-hawak nila yan. At hindi sila pwedeng ganyan. Kailangan po ganun. Giving glory, giving praise, giving honor. You lift up your head. Ang alam po natin kasi, you humble before God by bowing. But if though I'm king, military, president, nagli-lift up po ng head. Sila Brother Ronnie nga po, naalala ko, nung plebo po yan, first year niya in the Philippine Military Academy, ang ulo po niya, talaga magkapantay na ganyan, hindi po sila pwedeng tumingin ng mababa. Kakain po sila nakaganyan. Lagi po silang nakaganyan. And ito po sinasabi dito ni David, it is a sense of posture of praise to the king. Paggalang, pagbigay pugay sa hari. Kaya ang sabi ni David, lift up your heads, you gates. You ancient doors. Be lifted up. You are too low for such a magnificent and glorious king. You are too low, so be lifted up all the more. Mas mababa. So, nakikita po kasi ni David, sino ba kasi itong papasok na ito? Not the Ark of the Covenant. Ark of the Covenant, mababa. Buhat-buhat lang po yan ng mga Levita. Mababa. Okay na yung isa. Pero ang command niya, be lifted up. Why? Because the King of Glory is coming in. Kailangan po malakas. Malakas. Lift up your heads. Gate po yan, malaki. Yung tao doon sa loob. But as I said, alam na nila. Alam na nila dadating. But, notice,
yung announcement was made not to the gatekeepers, but to gates. Hindi po sa tao. Saan? You, gates. Sabi niya, lift up your heads, oh soldiers of King David. Lift up your heads, you gatekeepers. Hindi po. Sabi niya doon, you gates. Dumarating ang Ark of the Covenant. Pero sabi ni David, you gates. Pwedeng kausapin ng gates. Pwedeng utusan ng gates. Pero dito magagawa po ba natin yan? Pag sinabi kong be open, it will not obey. Because that is material. Meaning to say, David is not talking to a person, but he's talking to spirits. Spirits. Hindi po sa tao. Kausap niya is the spirits. Blepo. Nakikita na David ang mga gates, makakapal na gates, pero nakikita niya, there are spirits. Blepo. Seeing the physical with spiritual result. Meron dyan akong nakikita. Hindi lang po niya sinasabi na ang mga gates na ito na material, bagamat makakapal, bagamat ito ay matatayog, ay hindi lamang po istruktura. Gates, meaning to say, spirits. May spirits po doon. At ang mga spirits na ito ay pwedeng kausapin, pwedeng utusan. And kailangang utusan. Kailangan silang utusan. Because the King of Glory is coming. Pag dumating ang King of Glory, lahat ng spirits, alayas. So sabi ni David, be lifted up, you gates, you ancient doors. So gates and doors ay mahalaga po sa Bible. At ito po ay punong-puno ng symbolism para sa physical and spiritual. Punong-puno po siya ng symbolism. Sa atin din po, in the literal na sinasabi po natin, nagagamit po natin ng doors and gates sa patalinghaga. Pero, yung pong gates and doors, alam natin, it has two purposes. Dalawa lang po. To let people in and to keep people out. Papapasukin at palalabasin. At yung po mga pintuan natin, sa loob ng bahay po natin, sinisiguro po natin, ito ay sarado, kandado. Lalo na po kung gabi. May mga lock po tayo, hindi lang po isa, dalawa. Pero kung minsan po, yung mga nag-iiwan ng susi, sabi, niiwan daw po sa mga halamanan, alam na po yan na magnanakaw. Yung mga susi, dahil may mga late dumadating sa bahay nyo, iniiwan nyo po kung saan tinatago, alam na po na magnanakaw yan. And sometimes po, yung pong late umuwi, binuksan si pinto, iniwanan doon yung susi. Yung mga tao po ganyan. Kinuha yung susi, binuksan. Tapos umalis na, masok na sa loob, tsaka nilak, pero nandun naman yung susi. Ewan ko lang po ba kung nararanasan niyo po yan. Pag-usapan lang po natin. So yung pong pintuan na yan, ay para po tayo bigyan ng proteksyon. Ang mga susi po, ay mga pintuan po na yan is para sa protection. And also security and boundaries. Kami po ni Sister Nicole, kung aalisin lang po yung wall, isang bahay lang po kami, meron lang po kaming maliit na hallway. Pero halos magkadikit po ang bahay namin ni Nicole. ni Nicole. Kaya nga po, pag nag-uusap kami, nandun siya kumakain, ako po kumakain, hindi nag-uusap. Ganyan po kalapit ng amin pong bahay. So,
Yung pong mga doors na yan is for our protection. Kaya nga po, naalala nyo ba ang sabi ni Sarah G? Sabi niya, Pastor, ayaw ko nadinig yan. Close the door when you leave. Sabi niya, di ba? Close the door when you leave. Lagi po yan, pati po kilalali. Sinasabi po natin yan. Dahil sinasara po natin, naglalagay pa nga tayo ng screen doors, di ba? Para wag po makapasok ang langaw, makapasok ang lamok, naglalagay tayo niyan. Protection po siya eh. Pero dito po sa ating pinag-aaralan, ang gates ay mahalaga po sa ancient cities. Ito po ay mga massive gates made of stone, iron, brass, and wood, frequently sheeted with metals. Nababalutan pa po yan ng metal, makakapal, matataas. And in Acts 3 and 2, meron pong tinatawag doon na the beautiful gate of Herod. At yung pong beautiful gate ni Herod po na yan, ay napakatayog, makapal, and kinakailangan po ng 20 para po hilahin ito, buksan at isara. 20, imagine nyo yan. Ako po nagkaroon ng karanasan na makapunta po sa Beijing, China. At doon po, nakita ko po yung mga ancient gates and doors na yan. Pumasok po kami, nagkaroon po kami ng pagkakataon para pumasok po sa mga lumang palasyo sa China. And isa po doon that fascinates me ay yung kanilang pintuan. Napakatayog, napakataas. From dito to dito, hindi ko lang alam kung ilang feet yan. Siguro po, merong 15 feet. Pero mas matayog pa po dyan. At mas makapal pa po dito. Mas makapal pa po dito. At ang haba. Nakita ko po kung paano yung ancient doors, ancient gates na sinasabi po sa pinag-aaralan natin ngayon, ay totoo na makakapal at matatayog. At hindi po kayang hilahin ng tao lang or lalagyan lang ng padlock. Hindi po. Yun po, nung pong binuksan yun, because papasok po kami, nung pong binuksan yun, ay naglalagatukan po yung mga tanikala, yung mga bakal na gumaganon po, binubuksan. So tunog pa lang po talagang nakakatakot na. Yung sinasabi nating ancient doors. Ancient door po sa China, yun po yung aking naranasan. At yung sinasabi dito na doors, ancient doors, imagine niyo po yung kinukwento ko sa inyo na talagang nakita ng aking mga mata, eh siguro po yung mas higit pa. Dahil noon po ay hindi naman po katulad ng mga equipment natin ngayon. At ginagawa po nila yan, hindi 1 buwan, 2 buwan, hindi po 1 taon, umaabot po 7 taon para makagawa po ng mga estrukturang ganyan. So, there are physical gates, meron pong spiritual gates, meron pong visible gates, and meron pong invisible gates. At meron din po demonic gates. Demonic gates. Nakadinig na po ba kayo ng demonic gates? At ito pong gates na ito, ang ginagamit ng Satan to block your way, to block all the blessings of God, para nakalaan po sa inyo, hinaharang po ng mga demonic gates. Lahat po ng blessing ng inyong buhay, hindi po nyo natatanggap dahil merong mga demonic gates na inilalagay ang Satan sa bawat isa po sa atin. Sa mga mananampalataya, demonic gates po na yan, empower and seek to dominate one's life into destruction. So, meron po siyang gate na isinasara and demonic gates na binubuksan. Isinasara niya ang gate ng pagpapala sa atin at binubuksan naman niya ang gate ng distraction. Lahat na sinasabi ninyong kamalasan, yan po ay bukas na gate ng distraction ng Satan. Ibinibigay po sa mga anak ng Diyos. Hindi po masyadong nag-care ang Satan sa mga kaalyado na niya. Ang kanya pong tinutuunan ng pansin ay tayo na mga Christian. Tayo na anak ng Diyos. Because ang blessing po ay nakalaan for the believers. Hinahadlangan po
Minsan closed din na sana, pero bakit naudlot? Because of the demonic gates na ibinibigay po sa atin ng Satan. So meron pong mga spirits na nag-interfere sa affairs of man. Lagi po yan meron. Hinahadlangan niya ang lahat na padala ng ating Amang Diyos na mga pagpapala sa ating buhay. And isinasara po ng devil para wag pong makapasok sa atin ang mga pagpapala. Binubuksan ang lahat po ng masama para dumaloy sa atin. Do you believe that? Is that happening to you? Or hindi nyo alam na ganito pala? In John 10:10, John 10:10 po is one of my favorite verses in the Bible. Sabi po doon, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sabi ni Lord Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at buhay na masaganang lubos. Kasaganahan po ang lahat po ng epekto ng ating buhay kay Jesus Christ. Kasaganaan po ang ibinibigay lang po sa atin ng Panginoong Jesus. Hindi po siya magbibigay ng sakit sa atin. Hindi po siya magbibigay ng kahirapan sa atin dahil ang kanyang pangako, I have come that they may have life. At hindi lang po life, kundi isang masaganang buhay. Iyan po ang nais ng Diyos para sa atin. Pero ang tanong, nakakamtan nga ba natin? Hindi nga po natin kalimitan ito nakakamtan. Dahil ito po yung epekto ng kasalanan ni Eva at ni Adan in the garden. Sa garden po, sagana si Eva at si Adan sa lahat ng pagkain. They don't have to toil. Hindi na nila kailangang magluto. Hindi nila kailangan ng ando na sa kanila. Pipitasin na nga lang nila. Kakain na sila. Lahat ng kasaganaan, air-conditioned na paligid. Ang paligid ay walang maingay, walang mausok na mga sasakyan, walang corrupt na officials, wala pong mga maiingay na mga bata, iyakin, wala po. Wala pong masakit, wala po. Yun po ang nais ng ating Panginoon sa atin. Yun po yung pangako niya sa atin, napakaganda. But because of the demonic gate and gates of Satan, yun po ang ibinigay nila kay Eva and Adan. Meron pa pong isang gate, ancient door. Hindi po ito ang topic natin ngayon, but to give you a preview. Ancient door. What is that door? Naglagay si Lord ng door para wag na makapasok si Eva at si Adan. May magbabantay. That's the ancient door. Na naunang door na niligay ng Panginoon, hindi po ng Satan. Si Lord ang nagbigay ng protection sa atin sa pamagitan ng ancient door na yon. So ang gawa ng Satan is hadlangan ang lahat ng pagpapala ng yan para utu-utuin ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng tao sa daigdig na ito. At ang ibibigay niya sa atin, ang bunga ng kasalanan, kamatayan. Nung likhain ng Panginoon ang daigdig na ito, hindi niya nilikha ang kamatayan. Death came. Nung si Eva at si Adan ay magkasala, hindi po galing ang Diyos. Hindi po galing sa Diyos ang kamatayan. In fact, death is the last enemy. It is an enemy. Hindi po galing yan sa Diyos. Galing po yan sa Hawaii. And meron pong gates na ginagawa ang Satan para po sa atin. Ayaw niya po tayong mapagpala. Pero, ang thief, si Jesus Christ, yung pong second half, and the first half, the thief, si Jesus Christ po ay hindi ang thief. Baka po kasi naririnig nyo yung bagong katuruan and bagong preaching ang sinasabi, ang thief in John 10:10 is Jesus Christ. No, napakaliwanag po. The thief comes only to steal and kill and destroy. But I have come. Jesus said, I came that you may have life. Hindi po si Jesus Christ ang thief. Ang magnanakaw po dyan is Satan. And he comes only to steal and kill and destroy. And lagyan tayo ng barrier, lagyan tayo ng gates para wag pong makapasok sa atin ang lahat po ng pagpapala ng Diyos. Yun po ang ginagawa ng Satan. Manira.
magnakaw. Ninanakaw niya po ang inyong kalusugan. Ninanakaw niya ang inyong kayamanan. Pagka nasa hospital, ayun, buhos lahat yung naipon. Ninakaw na kalusugan, ninakaw pa kaperahan, ninakaw pa ang oras mo, kaya imbis na pumasok ka, magbabantay ka. Ninakaw pa yung kasiyahan nyo, imbis na masaya sana kayo pagdating ng gabi, katulad nung dati, kwentuhan, ninakaw pa, nanakawin niya lahat. Yun po ang gawa ng Satan sa ating buhay. That is why we have to hate Satan. He's not our friend. He is our enemy. Siya po ang sumisira sa atin. Ninanakaw niya ang inyong pag-asa. May pag-asa kayo, nanakawin pa niya. Para makarinig kayo ng isang preaching na sasabihin, pinatamaan ka na naman. Nanakawin niya ang inyong pag-asa dahil sa sinabi ng friend mo to build you up. Pero sabi ng Satan, hindi. Sinisira ka niya. So pati pag-asa mo, nanakawin ng Satan. Lahat po ng bagay. Ang mabuting samahan natin, sinisira ng Satan. Kaya ganda-ganda ng samahan natin, all of a sudden, isang salita lang ang nadinig ng isa, nasira na tayo, nagkakampi-kampihan na. Ganun po ang gawa ng Satan. Kaya kailangan po tayo ay alisto sa mga gawa ng Satan. Minsan po yung inyong reputasyon. Kaya ganda-ganda ng pagkakakilala ko sa taong ito, eto na yung isang hindi mo maintindihan kung kaibigan o kaaway, ikukwento lahat ng mga alam sa iyo. May dagdag pa. At yung totoo, babawasan. Na sinisira ang ating reputasyon, padala po ng Satan yan. Kaaway po yan. Ito, kay ganda-gandang kaibigan niya, ewan ko ba naman ika-cancel mo? Why? Ano problema mo? Kaalyado ka ng Satan? Sunod ka ng sunod sa Satan? Ganyan po ang ginagawa ng Satan sa buhay po natin. Kaya ganda-ganda ng samahan natin, bigla na lang, wag po kayo magpadaya sa kaaway. Wag po kayo magpadaya sa mga gawa ng kaaway sa inyong buhay. Again, isinasara niya ang lahat ng pintuan na daraanan ng pagpapana ng ating Amang Diyos at binubuksan naman niya ang lahat ng pintuan to destruction para sa atin. Tawag dito, demonic gates. Yung pintuan na isinasara at ibinubukas, tawag demonic gates. So sa isasara niya, demonic gates, para wag pumasok ang pagpapala. Hahadlangan niya ang lahat ng opportunity mo. Kaya ganda-ganda na oportunidad ng taong ito isinara. Nagsara po ang Satan. O ba't nagkaganon yung taong ito? Kay buti-buti, kay bait-bait, binuksan ng demonic gate para sa destruction ng tao. Ganon po ang Satan. Kailangan po maunawain natin yun. Sa Genesis 22 and verse 17, ang sabi po ni Yahweh, Huwag po kayong padaya sa Satan. Baka po pinapaypayan po ang inyong mga mata. Kailangan po kasi maunawaan po ninyo yung lesson natin. Because at the end of our lesson, may gagawin po kayo kay Satan. Are you ready to do that to Satan? Huwag kayong magpapadaya, huwag kayong magpapaypay sa mga mata nyo kay Satan, ha? Kasi kayo po ang gagawa. I will not lay hand on you. Hindi po, wala po. Kayo po yun. Tayo po yun. So sa Genesis 20:17, ang sabi po ni Lord, I indeed will greatly bless you, and I will greatly multiply your descendants like the stars of the heavens and like the sand of the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies as conquerors. Yan po ang sabi diyan. So, ang mga pronouncement po ni Yahweh dito ay lahat blessing. I will greatly bless you. I will greatly multiply you, etc. And your seed shall possess the gate of the enemy. Blessing po, if you will possess the gate of the enemy, that is a blessing from the Lord. Gate of the enemy is a blessing from the Lord. Isa sa mga blessing na sinabi po ni Yahweh kay Abraham, mapapasayo. Ano po yung gates of the enemy? Yung pong demonic gates. Sinabi po, the seed
Your seed shall possess the gate of their enemies, shall possess, capture, destroy the gates of the enemies. We will do that mamaya. Are you ready? We will do that po. Gagawin po natin yan. And sabi po, your seed. No, tayo po ba ang seed of Abraham? Tayo po ba ang seed of Abraham? Pinag-aralan na po natin yan sa Tuesday Bible study natin na tayo ay kabilang sa lahat ng pagpapala ni Abraham. Tayo po na sumampalataya kay Jesus Christ ay seed of Abraham, hindi po in the physical but in the spiritual because of Jesus Christ. Sa Galatians 3:14 sabi po, in order that Christ Jesus, the blessing of Abraham might also come to Bukal Christian Church so that we will all receive the realization of the promise of the Holy Spirit through faith. Tayo po ay recipient, tayo po ay kasama, bilang po tayo dyan sa sinasabing tatanggap ng lahat ng pagpapala ni Abraham na ibinigay ni Yahweh. Kasama yung pong possessing the gate of the enemies. We will possess, capture, and destroy the work of the enemies mamaya. Kaya wag po kayong matutulog because you should know the word. So tayo po nagde-declare, we are heirs to the blessings of Abraham. Dinideclare po natin yan, lahat-lahat ng blessing ni Abraham, kasama ang pag-possess ng gates of the enemies. Hindi po ba napakaganda? Kasi po, maaari pong yung buhay po natin ay napapaligiran ng gates of the enemy. Maaari pong yung ating buhay, hindi po natin nakikita because they are spirits. Yung pong ating buhay napapaligiran, lahat po nakasarado dun sa pagpapala ng Panginoon, nakasarado at bukas na bukas po sa distraction. Kaya ang dali-dali rin natin sumunod doon sa tawag ng daigdig na ito. But today, we are going to possess and destroy every gate of the enemy, contending and fighting against us. Gagawin po natin yan today. Okay po ba kayo? Are you ready to do that? Natatakot ba kayo? So, ganun din po sa Tuesday Bible study natin na pag-aralan na po natin yung mga possible attacks of the devil. Natatandaan niyo po ba yan? Aling portion? In Romans 8, verse 35, ang sabi po doon, who shall separate us from the love of Christ? Shall, 7 po yan, shall trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, or danger, or sword. Ito po yung mga ibinibigay sa atin na possible attacks of the devil. Trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, yan po nga, halos magkakahawig po yan. Kailangan po nalalaman natin. So sabi po ng verse 37, no! In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. So sa lahat ng ito, sa struggle, sa trouble, sa persecution, 7 man yan, 9, 10, 11, or 12, we are more than conquerors through Jesus Christ who loved us. So si Jesus Christ po yun. Because it is Jesus who is the conqueror. Siya po ang conqueror. Jesus is the victor. Jesus is the victor. He is the conqueror. But you are more than a conqueror. How come? How come? Meron na ba kayong nakipagbaka na ba kayo? Jesus won the victory over sin and death. Kayo, ano na ang napagtagumpayan nyo, and you are more than a conqueror through Jesus Christ. More than a conqueror. Higit pa sa mananagumpay. Paano nangyari sa inyo yun? Lagi nga tayong bagsak sa kasalanan. Lagi nga tayong bagsak sa mga temptasyon. How can we become more than conquerors? Ganito po yan. Parang si Carlos, nanalo. Ilang dollars at peso equivalent ang napanalunan niya. Meron na bang 100 million? Kunyari, si Carlos Yulo, kilala nyo. Nanalo po siya. Meron siyang prize, 100 million pesos.
Price niya ang 100 million pesos. Tapos ibibigay lang. Ibibigay lang kanino binigay. Ibibigay lamang halimbawa po kay Tina. Anong ginawa ko? Nag-practice ba ako ng kung ano? Wala akong ginawa. Hindi nga lumaki muscle ko, lumaki lang ang taba. Pero napasa akin ng 100 million, I am more than a conqueror. Wala akong ginawa and yet, nasa akin ng 100 million. Yun po yung sinasabi, Jesus Christ won the victory over sin and death. Pero tayo po yung napalaya. Tayo ang all of a sudden naging son of the Most High God. Tayo po yung maaari ng makapag-command over spirits. We are more than conquerors. Sa pamamagitan ng ating faith in Jesus Christ, napakasimple, and now we are more than conquerors through Jesus Christ. Pag tayo po tumingin kay Jesus Christ, tumingin sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa finished work of Jesus Christ, tayo po ay more than a conqueror. Tayo po ay mananagumpay at higit pa sa isang mananagumpay. Now today we can possess, conquer, and destroy the enemy gates because we are more than conquerors. Dineclare na po yan. Hindi po yan haka-haka ni Pablo. It is done. It is finished. So yun po, meron na tayo yan. So kailangan po naiintindihan ninyo because as we encounter and face our enemy, meron kayong mga pinanghahawakan. Sa Matthew 16 and 18, ito pa po ang dagdag. Matthew 16 and 18, memory verse po yan. Sabi po ni Lord Jesus Christ, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Minsan po, memory verse po lang natin yan, ang naintindihan lang natin is that Jesus will build His rock. He will build His church upon this rock. Yun po. But, ang sabi po doon, the gates of Hades will not overcome the church. Ang gates of Hades po, sa ibang translation, gates of hell. Gates of Hades and gates of hell is the unseen world. Yung hindi po natin nakikita. The gates of death. Ng kamatayan. Sabi po ni Lord, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay sa inyo. Why? Natapos na po yan ni Jesus Christ. Yung pong power of the unseen world. Sino po mahilig sa mga unseen world? Huwag po kayong makipag-encounter sa mga unseen world. Huwag po kayong makipag-deal dyan sa mga ganyan because they are powerful than you. Sila po ay kapangyarihan ng kadiliman. Even sa panonood po ng mga kung ano-anong sobra na po ngayon ang mga palabas, sobra na po yung pinapakita kung kakano halos katotohanan na po ng tunay na impyerno. And sabi po ni Jesus Christ, the gates of Hades will not overcome it sa atin, the church. Hindi po siya mananaig. Gagapiin po natin siya in Revelations 1 and 18. Ang sabi po sa Amplified Version, the everlasting one, the living one, and beyond all the time and space, I died, but see, I am alive forevermore. Sabi po ni Jesus Christ, I have the keys of death and of Hades. I have an absolute control and victory over death and Hades. I have victory over the realm of death. Yan po si Jesus Christ. He is the victor and we are more than a conqueror. Ano pong ginawa natin? Hindi po tayo nakipaglaban. But, looking kay Jesus Christ, yung kanyang the finished work on the cross, by faith, we are more than conqueror. So Jesus has the key.
Nasa kanya ang susi. Siya ang may hawak ng susi. Kung na kanino ang susi, siya yung may kapangyarihan na magbukas. Siya yung pwedeng magbukas. Pag isinara niya, pwede niyang buksan because nasa kanya ang susi. He has the key. Kaya sabi niya kay Pedro, the gates of Hades will not overcome it. Wala silang kapangyarihan. Ang kadiliman, walang kapangyarihan laban sa aking minamahal na bride. We are the bride of Christ. Ganon niya tayo iniingatan. Gayon niya tayo kamahal. Gayon niya tayo binigyan ng kapangyarihan. So ang demonic gates na ginagamit po ng Satan para patayin ang inyong pag-asa, para patayin ang inyong kinabukasan, para patayin ang inyong reputasyon, has no more power over you. Sinasabi ko, no more power over you. But don't do what the devil is doing. Dahil hindi ka kay Jesus Christ pagka ganun ang ginagawa mo. Okay? Pag ginawa po natin ang alok ng Satan, hindi po tayo sa Panginoon. Kasama po tayo sa puwersa ng kadiliman. Again, today, we will possess the gates of our enemies. We will destroy the gates of our enemies. Kaya na po natin? Are you now ready? Hindi pa? Okay, Pastora, paano ang gagawin natin? Ano po ang gagawin natin? Gagawin po natin ang ginawa ni Paul and Silas. Kilala niya Paul and Silas? Okay, may isang pangyayari, si Paul and Silas po ay ipinakulong. Nagpalayas po si Paul and Silas ng demonyo, tapos po gusto siyang gayahin, nagalit po yung may-ari nung sorcerer. Kaya si Paul and Silas po ay inilagay po sa kulungan. Sabi po doon, sabi ni Pablo doon sa demonyo, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, lumabas ka sa babaeng iyan at doon di lumabas ang espiritu. Lumabas po yung espiritu. Iniutos po ni Pablo. Sabi ni Pablo, iniuutos ko sa iyo. Yun. We can command the gates of the enemies. Sabi niya, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, lumabas ka sa babaeng yan. Merong inaalihan po ng demonyo. So, inutusan po ni Pablo. So, pwede pong kausapin, pwede pong utusan. Susunod po sila sa atin. So, yung masamang espiritu po. At dahil dito po, si Pablo po at si Silas po ay dinala po sa kulungan. Basahin po natin yung Acts 16 and 25. Sabi po doon, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chain came loose. So, si Paul and Silas, inilagay po sila doon sa kaloob-looban po ng prison. Dahil po, nagpalaya siya ng demonyo. Nilagay po siya doon sa kaloob-looban ng prison. Pero sabi po ng awit, ng talata, at midnight, umawit po sila. Nag-praise and worship po sila. Praise and worship. They prayed and praised and worshiped God. Umawit po sila doon, hindi para pampalapas ng oras, hindi para maaliw sila, hindi para wag silang matakot. Umawit po sila doon, hindi para makalimutan nila yung sakit. Kasi bago siya nilagay sa prison, hinagupit sila Paul and Silas. Hindi po sila umaawit para makalimutan ng sakit. Maawit po sila doon, nagpupuri po sila sa Diyos. Nagpupuri sa Diyos. Sa lahat po ng sinapit nila na yon, nagpupuri sila sa Diyos. At nung sila nagpupuri sa Diyos, ano po yung nangyari? Umaawit sila sa Lord. And sabi po doon, 26, nakikinig ang lahat ng prisoners doon. And there was a violent earthquake and the foundation of the prison were shaken. So, umaawit sila despite the fact na sila po ay dumanas ng matinding hagupit,
pangungutya, mga sakit. Nilagay sila sa prison, nakatali ang mga kamay, may malalaking bato sa kanilang mga paa. Walang kawalayan. Walang kawala. Pero umaawit sila sa Panginoon. Bakit po? Ang sabi po sa atin in Psalm 108, ang sabi po sa atin in Psalm 107 and 2, sabi doon, let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the hand of the adversary. Sabi, let the redeemed, yung mga iniligtas ng Diyos, tayo po yung mga iniligtas ni Yahweh na dapat magpuri sa Kanya, praising and worshiping God because iniligtas tayo. Pero hindi lamang po ba tayo ay iniligtas, but because He is good and He is worthy to be praised. Last week, ang sabi ko nga sa ating awit, we worship God because of who He is. We do not worship God because ine-expect natin ililigtas ako ni Lord dito sa bilangguan. Maawit sila kay Lord, nagbabaka sakaling effective ang sabi ni Pedro na mag-praise and worship. Hindi po, umaawit sila because of who Jesus is. And ganoon din po tayo, we worship God because of who He is. And hindi po dahil tayo ay ililigtas. Pero, nasisiguro po natin na ililigtas po tayo ng ating Panginoon. So sabi po sa 26, suddenly, kapag daka, there was such a violent earthquake that the foundation of the building were shaken. Bigla po, nung si Paul and Silas ay nag-praise and worship, biglang may malakas na lindol na yumanig sa pundasyon ng bilangguan. At ang sabi po doon, hindi nagbagsakan ang mga bato, kundi sabi po, nakalag ang mga posas nila sa kamay at paa. At once, all the prison doors flew open and everyone's chain came loose. Say chain. Everyone's chains came loose. Bigla pong nakalagan. At once, all the prison doors, at once, hindi isa-isa, nabuksan. Kasi ang prison doors po ay maraming pinto. Marami po yan. Hindi nabuksan ng isa, sumunod yung isa. Uy, doon naman. Hindi po, at once, lahat sila nabuksan. Dahil sa malakas na lindol, hindi sila nasaktan, kundi ginamit ng Diyos ang lindol na ito, niyanig ang pundasyon ng bilangguan para buksan lamang. Walang nasira. Pati yung kamay nila natanggal. Kaagad-agad, kapag daka, hindi isa-isa, sabay-sabay, not sa susunod na araw, hindi sa susunod na oras, but agad-agad, same time. Yun po yung ginawa doon dahil sila ay nagpuri sa Panginoon. Lahat po ay nabuksan. Sa Revelations 3:20, memory verse po natin yan. Sabi doon, here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Ano po ang pinupunto ko diyan? When God comes as a Savior, He knocks. Sabi ni Jesus Christ, I stand at the door and knock. When Jesus comes as a Savior, He knocks gently, waiting for the person inside to open. Matyaga siyang nag-iintay, pero patuloy siyang kumakatok. But when God comes as a warrior, He comes to break and destroy with a big earthquake to deliver us.
Anong meron? Ililigtas kayo ni Lord. Bukas na ang mga pintuan. Halika kayo. Bukas na. Pero doon po sa mga iniintay ni Lord, mga puso na may pintuan, patuloy siyang kumakatok. Kumakatok gently. May I come into your heart? But take note, hindi siya mananatiling kakatok sa inyo because there shall come a time when Jesus will come as a warrior and He will break. He will break and send violent earthquake. Lilindulin niya dahil sa kanyang kapangyarihan to shake the foundation of demonic gates sa ating buhay. Jesus will come today violently to shake the foundation of the gates that holds you. Sisirain at wawasakin niya ang ating Panginoon. Wala siyang ititira. And I cannot hear any shout or amen or excitement from you. Ooh, do you understand what I am delivering to you now? This is a message of God delivering para po sa inyo. He will come so violent to deliver us. Hindi niya kailangan ng susi. He need no key para buksan ang mga gates na yan. But He will use His mighty power to open that demonic gates na matagal nang nanggagambala sa atin. How? Suddenly, when it is God, it does not come next week, mamaya. It doesn't need time. He will do it suddenly, immediately, not later, not next week, now, today. He will do it today. Kaya wag mo sasabihin, di ba ni Pastora, next week, pag ready na ako. The great power of God is about to swing open ancient doors sa ating mga buhay. Ano pong gagawin natin? Si Paul and Silas, katulad po ni Paul and Silas, we will demolish gates and doors sa ating pong mga buhay. Paano yun ang mga natandaan nyo? Uutusan ninyo. Kausapin niyo yung mga demonic doors na yan. Pasturo, kayo na lang. Abay, wala pong laying hands dito ngayon. You will do it yourself. Sabi po ni Ate Jules kanina, ang ating Diyos ay nag-iintay lang sa inyo na sabihin ninyo. Di ba? Yan po sinasabi ni Ate Jules kanina, nag-iintay lang. Seek and you shall find, ask and you shall receive. Nag-iintay lang ang ating Diyos na sabihin ninyo at bibigyan kayo. And this time, the Lord is just waiting for you to use your authority. He has given you the authority. And now, use that authority to demolish the demonic gates sa inyong mga buhay, sa inyong pamilya, sa ating church, sa ating bansa, sa inyong community, sa inyong school. The Lord is just waiting for you to use your authority. You have the authority. So, katulad po ni Paul and Silas, yung pong mga ginawa po ni Pablo, umawit lang po siya. Meron pong istorya sa Acts 19, 15 to 17. Hindi na po natin kukuhanin para po makatapos tayo. Meron po sa Acts 19 verse 15, hanggang 17 po yun. Sabi po sa 15, and the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? Yun po, maaari pong isipin po ninyo, sabi po nung evil spirit, Jesus I know, and Paul I know, but who are you?
Oh, papalayasin mo ako dito, ancient nga ako. Papalayasin mo ako dito, who are you? I don't even know your name. I don't even see you in the church. I don't even see you praying. I don't even see you worshiping God. And who are you? Paano po sasagot niyo dyan? Will you be accused by the evil spirit? Who are you? Kung sakali man po, ma-accuse kayo. No, si Balasi. Yun po ang sabi ng evil spirit. Sabi po ni Pedro sa 1 Peter 1:18 to 19. Paraphrase ko na po ito. I know, sabi ng devil, who are you? Sasagot mo, I know that God paid a ransom to save me. And it was not paid with mere gold or silver, which lost their value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Yan lang po sasagutin nyo. No, si Balasi, sabi po ng evil spirit. Kami po, tayo, yan po ang pwede nating sasabihin. I know my God, and God paid a ransom to save me. Jesus paid it all. Huh? It was not paid by mere gold or silver. Hindi ng gold medal, hindi ng milyon na peso or dollar, kundi it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. So sasabihin po doon, sino ka? All I know, Jesus I know, but who? Yun po, sasagot no. At utusan mo na siya, in the name of Jesus, yun po, sasabihin po ninyo. So, pwede po tayo mag-practice. Meron po akong inilagay dyan, practicein po natin to. Tatakot ba kayo? Tatakot po kayo? Tatakot? Huwag po kayo matakot. Lagay po natin yung mga, ayan, sabihin ninyo. Kasi uutusan natin no? Sasabihin natin sa kanya, huwag mo sabihin, lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors. Huwag po ganyan. Si David po nung humarap dun sa pintuan ng Jerusalem, sabi niya, lift up your heads! Kailangan po marinig dun sa kabila. Lift up your heads. Maghahanda lang po ako. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Pagkatapos po, kasunod po niyan, sasabihin mo, I demolish demonic gates over my life. Ayan, tapos sasabihin ninyo, kasunod niyan, sabihin ninyo, in the name of Jesus. Okay, sandali lang po. Pag sinabi niyo po yan, sa bagay, binabasa niyo, no? Pero pwede naman. Pag sinabi niyo, in the name of Jesus, chains fall off. Yan po, my feet and hands. Para nakikita, naiintindihan niyo. Okay, next. Sige po, next. I decree and declare that no Okay po, sandali lang po. Kasi sa akin po kasi yan, pag sinasabi ko, BCC, hakop na lahat, no, taga BCC. Pero mamaya, pag sinabi niyo po yan, me. If you can mention your name, sabihin mo, me. Okay po, next.
Sige po. Okay po, sasabihin po natin lahat yan. So, meron na kayong nasa isip nyo. Pero, pwede, yan po ay guide ninyo, pwede nyong dalhin sa bahay, pwede nyong i-pronounce yan sa bahay ninyo. Pero, ngayon po, tignan ninyo, ano ba yung mga humahadlang sa lahat ng pagpapala sa inyo ng Diyos? And then, pwede nyo yan sabihin, Tagalog man yan, English man yan, Ilocano o Kapampangan, pwede nyo po yan sabihin, maiintindihan po yan ng devil. Maiintindihan po yan ng ating Panginoon. So wala po sa kanila ang barrier sa language. So pwede nyo po sabihin, ano po yung humihinder sa iyo? Promotion mo sa opisina, naghihinder sa iyo, promotion mo in the ministry, whatever it is, pwede. Pwede mo sabihin sa ating Panginoon, meron kang kapitbahay na sinisira ang reputasyon mo, pwede mo sabihin niya, lahat po ng nasa laman ng iyong isip at puso, pwede niyo pong gawin yan dahil sa inyo po yan ginagawa. Kaya sinasabi ko, hindi tayo mag-lay hands dito because kayo yun and you alone. Ha? Pero syempre, kasama natin si Lord Jesus Christ. We will plead the blood of Jesus and then sasabihin po natin yung mga yan. So tumayo po tayong lahat and then aawit po tayo. We will sing and sa lahat po ng ating inaawit, yung pong inaawit po natin, namnaman po ninyo yung mga sinasabi ng awit and believe what you sing. Kung itong inaawit, panampalatayaan niyo po yung inaawit po natin. And then, even po in the middle of the song, kung kayo sa palagay nyo, God is urging you to demolish strongholds, you can do it. Wala pong pipigil sa inyo. Huwag po tayong matakot. Because God is with us. There is power in the name of Jesus. There is power in the name. Say it again. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. Oh, in the name of Jesus. There is power. In the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every. Oh, we break every chain, break every chain,
chains falling. Oh, we hear the chains falling. Shackles are being broken right now. The gates of Hades are broken down. We are victors. Lift up your hands. Let the King of Glory may come in. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh. I hear these chains fall. Oh, can you hear it? Can you hear that the chains are falling? I hear. Believe what you're singing. Oh, Believe we what can you're hear singing. the chains falling. Believe what you're Oh, singing. your chains falling. I hear those 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 chains Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus.
Hallelujah. We break every chain. Break. 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 There's power in the name. Oh, there's power in the name. Oh, we believe the blood of Jesus. There is power in. Oh, break every chain, break every chain, break There's power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power. There is healing. Oh, oh, oh. Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus, the King of Glory. Oh, Most High Jesus. Oh, break, chain. Oh. Oh, oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. We bless your name, Lord. Thank you, Lord. Marami pong salamat. Thank you. Thank you, Lord. Salamat po. We bless you, Father. We bless you, King Jesus. We thank you that the King of Glory has come in sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating church. We thank you, Lord Jesus. We thank you, King Jesus, sapagkat kayo po ay kasama namin. Binuksan mo na at wala nang makapagsasara ng lahat ng opportunities para sa inyong mga anak. Wala nang makakahadlang, Lord Jesus, sa pag-unlad ng inyong mga anak. Wala nang makakahadlang sa kagalingan ng inyong mga anak. Oh, lahat po ng sickness, Lord, winasak mo. We thank you. Thank you, Father God.
Oh, we thank you, Lord. Yung matagal nang umaalipin sa aming mga pamilya. Generational curse, Father God, pinalaya mo ang inyong mga anak. We thank you. We thank you, Lord. Salamat po. Salamat po. Thank you, Father God. Oh, matagal nang umaalipin sa inyong mga anak. Inaalipin ang kaisipan ng inyong mga anak upang sila ay magkaroon ng mentalidad that they are not accepted, that they are condemned, that they are still enslaved to sin. Oh, Father, we thank you. Winasak mo ang chain sa kanilang mga kamay. Winasak mo ang mga chain sa kanilang mga isipan. We thank you, Lord Jesus. Oh, indeed, there is power in your name, Lord Jesus. There is power in the blood of the Lamb. Salamat po. Oh, we thank you, Father God, that the blood of Jesus ay siya pong namamayani sa inyong mga anak. Salamat po. At wala pong anumang harm ang darating sa inyong mga anak. We thank you. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po sapagkat pinalaya mo ang inyong mga anak na patuloy pong nababalot ng galit at inggit. Oh, we thank you. Ang chain is now broken in your life. Oo, salamat po, Panginoong Jesus. Thank you, Father. Pinalaya mo ang inyong anak na lagi pong nagkakaroon ng inferiority sa kanyang buhay. But now, she is declaring that she is the child of the Most High God. Liberation has come para po sa taong ito. I bless you. And doors of opportunities, napakarami, Father. I see the camels ngayon sila darating dahil sila ay hinadlangan. I see the camels coming. Oo, hinadlangan sila on the way. Hinadlangan sila po ay patungo dito at sila ay nahadlangan ng mga demonic forces. But now it is coming, it is coming, it is coming. It is coming, Lord. It is coming. Salamat po, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa inyo. And Father God, we thank you for your Son, Jesus. Oh, how we bless your Son. Oh, how we bless your Son. He is obedient enough. Even to the point of death, He is obedient, Father. And you are so pleased with your Son, Jesus. You are so pleased with your Son, Jesus. He's our Lord. He's our Savior. And you are so pleased with our Savior. You are pleased with our Savior. Salamat po, Panginoon. We bless you, O Lord God. We bless you, Father. We bless you, Lord. Ganon din po, Father, mga batang ito na dumarating, Lord, mga anak mo, mga batang ito sa BCC, Father God, hindi na po sila subject sa generational curse. Hindi na sila subject sa lahat ng mga demonic gates. And only blessing will overflow sa mga batang ito. Father, we thank you. We bless you. And we bring back glory and honor to your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah!